nangyari noong 2010, nangyayari na naman ngayon. Kaya nga sinasabi ko, itong dayaan ni Comelec, it is as sure as the sun rises tomorrow in the east and sets in the evening in the west. That is east, that is the west. Oh. So, sigurado ang daya ni George Garcia. Kaya nga sinuspindi yung account ko for 180 days. That is before the election and after the election para hindi talaga ako makapagsalita sa inyo. Kaya katawag ni George, kaya putang ina mo talaga. Salpahin ka talaga. Basta pag hindi mo binalik ang account ko in 3 days, Friday, 5 p.m., ilalabas ko yun. Abangan namin, sir. Ko. Yun, attorney. Ilalatan ko kung paano minanipulan ni Lisa Marcos at ni Chief Executive Secretary Persamin ang Korte Suprema. Election issue yan. Sige. Attorney, galing po sa UK, marami nang nagkakaproblema ngayon tungkol po doon sa kanilang pag-rehistro sa online voting. Ano po masasabi niyo po dito? May kinalaman kaya ang Comelec dito? Kapalpakan niya ng Comelec. Kapalpakan talaga niya ng Comelec. Actually, yung sinabi niya to ni Rizpiso, totoo yun. In fact, yung ebidensya ko, ang unang-unang ipakita ko, transmission anomalies. Tatlong klaseng transmission anomalies na magpapatunay na yung sinasabi ni Atty. Rizpiso is possible. Posibleng mangyayari. So, Attorney, with regards dun po sa video na sinasabi, kanina tinalakay din doon. At para nga sinasabi po ng TRICOM, ito daw po ay isang deepfake videos. So ano po ang reaction nyo nun? Kasi kanina, marami rin mga netizens ang nagtatanong, since inungkat po yan dito sa Tri-Committee, baka po pwedeng imbestigahan na rin kung ito po ba talaga si BBM to o hindi. At gusto rin po ng taong bayan, para matapos na ang issue sa pagpapansag sa kanyang pangag, mag-political charges na. Ano po masasabi niyo dun tungkol sa video, attorney? May certification naman si Maharlika na the video is authentic, unedited, original, hindi siya binago. So because it is made by American experts na walang ka-interest sa politika natin, maniniwala ko doon. Doon ako maniniwala. Huwag ka maniwala doon sa mga tao magsasabi na may political interest. Diba? So hindi ako maniniwala sa Pilipino. May political interest yan eh. Ako hindi rin ako maniniwala sa sarili ko. Maniniwala ako sa Amerikano kasi walang interest yun. Diba? So sinabi ng American expert, authentic to, original to, hindi binato. So that's it. Yun ang tatanggapin ko. Attorney, since ang Tri-Committee hearing po na ito, para di umano, gumawa ng batas kung paano po i-counter ang mga fake news. At Si George Garcia, number 1 fake news. napag-usapan niya po ang patungkol sa video ni BBM na nagdodroga. Dapat po ba, since fake news ang gusto nilang talakayin, busisiin at talagang alamin ng Kongreso kung talaga bang totoo, hindi yung fake news at ito po ay matultukan ng issue na to kasi binuhay po nila ito para maliwanagan na rin ang taong bayan. I think it's in the best interest of everybody na tapusin tong inquiry na to. Yung sa video, pwede naman na siguro nilang, well, depende kung thematic ka, kung ipapadala niya yung authentication. Oo. And, well, let's take it from there sa susunod na hearing. Tingnan natin. Basta ako, I'm always prepared sa issue ng pandaraya sa eleksyon. Kasi pinag-aralan ko talaga yan ng 14 na taon. O tingnan ninyo, mga kababayan, kung gawa ko lang yung istorya ng dayaan, hindi ako magpapakita doon. Kasi kakatayin ako ng buhay. On the other hand, USB pa nga lang pinakita ko, umatras na si Comelec. USB pa lang pinakita ko, umatras na. Pero may laman yung USB, hindi yung black. Hindi yung black. May laman yun. Mabibigat ang laman doon. Yung tatlong makapal na folder, actually ganito makapal Smoking gun yun. 99 smoking gun, hindi lang 1 smoking gun. 99 smoking gun. Kumbaga, magpaparilan kami, 99 ang hawak kong paril. Sige, sino gusto makipag-duel sa Comelec Church? Gusto mo? Mag-duel tayo, 99 yung paril ko. Ikaw, ewan ko. Attorney,